Sulatan mo na yan dyan. Kalat ka na dito ah. Ayan na. Live na. Okay, we're live. Share po natin yung ating live. Okay, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Ayan. So, kitang-kita nyo po yung ating screen. So, at dyan po sa atin sa comment section kung sino po yung may gustong pumasok po dito sa atin sa ating Zoom meeting. Join po kayo. Maya-maya po ipipaste ko dyan yung ating Zoom link. So at napaka-interesting po nitong ating ano ngayon, itong ating topic ngayon. Ayan, napapanahon at laging napapanahon. Ayan. Patuloy itong nangyayari sa bawat isa, hindi lang sa Catholic Church, kung hindi din sa ibang kaiba yun natin sa pananampalataya, and especially talagang ah, sa atin dito sa simbahan po natin. At ganun din sa atin pong lahat ng mga viewers, pa-share po nung ating live. At kung gusto nyo pong may klaruhin, meron po kayong gustong itanong dito mamaya, join po kayo dito sa atin. Ayan, marami po tayong matututunan at malalaman po natin kung bakit nga ba ang isang Katoliko or karamihan sa mga Katoliko ay nag-iiba po ng kanilang pananampalataya. So ngayon po sa ating, hindi na po natin patatagalin at talagang medyo, may nag-aabang po talaga nito, Brother Alberto, nitong ano na to. So minessage ko siya kanina, sabi ko, hindi ko alam kung nasina niya, na ayun nga, yung nag-aabang nito kanina sa ating sa iyong topic na to. So napaka-interesting kasi bihira talaga tong i-topic. So swerte tayo at talagang ito ay maibibigay mo sa amin. So hindi na natin papatagalin. So ngayong gabi po ay naanyayahan natin ang isa natin pong kaindi na mag-topic ng topic na ito, na kung bakit nga ba ang isang Katoliko ay lumilipat ng kanyang pananampalataya. Amen? So talagang bihirang-bihira po itong maitapik. So ngayon po ay hindi na po natin bibigyan pa ng maraming intro. Ito po ay lagi nating nakakasama dito sa atin sa Indie. Mula pa po na magsimula ang mag-live ang Indie Fans, ang ating kapatid na si Brother Alberto Adelberto Arroyo Alberto. So, magandang gabi sa iyo, Bro Adelberto. And ayan, ibibigay ko na sa iyo ang iyong panayam. Magandang gabi Okay. po sa ating lahat. Sis Malu, Nay Angie, Sis Cynthia, Sister Lorena David, at syempre shoutout din po kay Brother Mel. At salamat din po at shoutout kay Brother Dwayne Cartujano sa mga ideas na binigay niya sa akin patungkol po sa topic na ito. Ito ay naisipan kong i-topic, no, kasi kung lumalakas yung Katoliko sa pagtuturo sa social media, syempre yung mga Baptist, ibang sekta, gumagawa rin ng paraan para lumakas sila. Kaya yung mga hindi pinupuntahan noon, pinupuntahan nila tulad sa amin, no. Dati walang pumapasok dito na na mga Mormons. Ngayon pumapasok na yung Mormons. Kaya naisipan kong i-topic to para ma-aware yung mga Catholic kung bakit hindi tama na lumipat sila ng sekta. Ano? Mga dahilan kung bakit lumilipat ang ibang Katoliko sa ibang sekta. No, meron itong 6 na rason na nilagay ko at nilagyan ko nito ng kaunting paliwanag. Pero kung meron pa kayong mga alam na mga rason, i-PM nyo lang po sa End Defense of the Truth at pag-usapan po natin.
Sunod. Una na rason, sa pastor nagtatanong at hindi sa ating simbahan. Yan po yung laging sinasabi din ni Brother Mel at ng ibang Catholic faith defenders na yung mga Katoliko hindi marunong o hindi alam yung pintuan papuntang simbahang Katoliko. Yung alam nila, kasi sikat, tulad ng itanong mo kay Soriano, sikat, para sa kanila, alam nyo, para sa kanila, the best is Soriano kasi alam ni Soriano yung Biblia eh. Pasikot-sikot, kahit anong sitas, tanong mo kay Soriano, nasasagot ni Soriano. Pero alamin natin mamaya kung tama ba ito. Sa pastor ng ibang sekta nagtatanong at hindi sa pari o sa mga Katoliko na nakakaunawa ng ating mga doktrina. Lagi nating tandaan na yung pari nag-aral ng ilang taon sa seminaryo para mas lalong maunawaan ang mga turo at doktrina ng ating simbahan. Sunod. Tulad lang to na kung karni ng baboy ang hinahanap mo, balik mo na sis Malo. Kung karni ng baboy ang hinahanap mo, bakit ka pupunta sa Ace Hardware, 'di ba? Kasi kung talagang Katoliko ka at meron kang katanungan sa doktrina ng Katoliko, bakit ka pupunta sa dating daan? Bakit ka pupunta sa lumang daan? At doon ka magtatanong kung gusto mong malaman kung bakit mayroong mga imahe sa loob ng simbahan. Tulad ng kung gusto mong matuto ng sipnayan, sa guro ka ng sipnayan pumunta. Huwag ka sa guro ng agham. 'Di ba? Kasi doon ka dapat sa dalubhasa eh. Pupunta ka, may sakit ka. May pupunta ka sa mekaniko. Hindi naman tama 'yon. Dapat kung may sakit ka, pumunta ka sa doktor. Tulad din sa pananampalataya, kung hindi mo alam yung pananampalataya mo, dun ka sa taong may alam pumunta. Para mas lalo kang liwanagan sa mga tanong mo. At ito din ay isa sa mga dapat nating bigyan ng panahon. Biblical po ito. Sabi ng Diyos sa Ephesians chapter 5 verse 17, wherefore become not unwise, but understanding what is the will of God. Kailangan din po natin alamin kung ano ba yung kalooban ng Diyos para sa atin. Ano ba yung katotohanan, no? Kung sa amin pa nga sa term na Ilonggo, yung kung isalin natin, gani hindi ka mo magkabuang. Huwag tayong maging baliw, no? Kundi bigyan natin o gumawa tayo ng paraan para malaman natin kung ano ba yung gusto ng Diyos para sa atin. Sunod. Saan ba dapat tayo magtanong? No, syempre, kung Katoliko ka, dapat sa pari ka magtanong. Mababasa natin sa Malakay chapter 2 verse 7, for the lips of the priest shall keep knowledge, and they shall seek the law at his mouth, because he is the angel of the Lord of hosts. Alam naman po natin na historically at biblically na yung pare lang ang may otoridad, na connected kay Hesus Kristo. Hindi tinatanggap ng yan. Hindi tinatanggap ng ibang sekta yan. Kasi para masira ang pagpasa ng otoridad sa mga pare, syempre hahanap sila ng paraan. Ano yung paraan na yan? Isa sa mga paraan na yan ay yung ibibintang nila na si Constantino ang nagtatag ng simbahang Katoliko. Isa yan sa mga bintang nila na paulit-ulit na rin sinasagot ng mga Katolik na walang katapusang bintang ng mga hindi Katoliko. Na paulit-ulit din na sinasagot ng mga Katoliko.
No, syempre, kung Katoliko ka, saan ka ba dapat magtanong? Syempre, dapat sa pari ka magtanong. Huwag kang magtanong sa iba na hindi Katoliko. Kasi yung pare, ulitin ko, yung pare, nag-aral yan ng 10 taon sa seminaryo para mapag-aralan ang ating doktrina at ang Biblia. Kung maraming ginagawa ang pare, pumunta sa mga Katolikong may alam. Sino-sino ba yung mga Katolikong may alam? Ito yung mga Katoliko na nag-aral ng katisesmo tulad ng mga katikista, mga apologetics tulad nito. Laganap na, pinagtataka ko din sa mga Katoliko laganap din yung Katoliko sa social media. Pero, mapapansin mo talaga, sa page ng mga hindi Katolik, mga page ng katulad ng mga Baptist, mga 500 na page, mapapansin yung pinakamarami nagtatanong dyan, Katoliko. Katoliko talaga. Meron na tayong In Defense of the Truth, meron na tayong Catholic Faith Defender na page, meron na tayong punto por punto, meron na tayong Know the Truth na mga mas nauna pa nga yung Know the Truth yung TV ni Maria, mas nauna pa yan pero bakit kaya mas marami pa rin dun sa mas marami pa rin dun sa mga sekta na page na nagtatanong mga Katoliko talaga. Sabi nga sa Peter, tayong mga Katoliko ay meron din syempreng tawag nito, meron tayong obligasyon, no? Meron tayong obligasyon na pag-aralan ang ating doktrina. Ito yung sabi, no? Sa unang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 15, but sanctify the Lord Christ in your hearts, being ready always to satisfy everyone that ask you a reason of that hope which is in you. Yan. Sunod, pangalawang rason, hindi nakikinig ng maayos. Kung merong mga gathering, totoo naman talaga ng mga Katoliko, lalo pag misa, hindi naman talaga nakikinig ng hindi naman talaga nakikinig. Kaya meron akong, hindi naman lahat hindi nakikinig. Pero, lalong-lalo na sa mga likod ng upuan, yung mga medyo malayo sa pare, hindi mo makikita nakikinig. And minsan, meron akong nakaalitan, sabi niya, hindi na ako, Katoliko din to nakalitan ko, sabi niya, hindi na ako nagsisimba kasi yung mga nagsisimba, paglabas sa simbahan, ganun pa rin. Hindi nagbabago yung ugali. Pinaalala ko sa kanya, huwag ka mag-expect na sa loob ng simbahan natin, makikita mo, puro mabubuting tao. Huwag mong kalimutan na yung simbahan natin ay ospital ng mga makasalanan. Nagsisimba sila upang gamutin. Huwag mong kalimutan yun, na yung simbahan natin ay ospital ng mga makasalanan. Kung nagsisimba ka ba para purihin ang Diyos o bantayan yung kasalanan ng iba? Kaya minsan din yung mga Katoliko kasi masyadong pinapatunayan na talagang matigas ang ulo, walang malambot na ulo. No? Yung problema, kung may mga gathering, marami ang pupunta. Okay, very good. May selfie pictures, may post sa Facebook, nice yan. Kasi shinare. Tumawa na mangha sa speaker. Great. Next, ang problema ito. Ito yung problema. Ang problema, hindi nagdala ng notebook, hindi nakapagtala, at hindi nakikinig sa speaker. Subukan kaya natin, yung mga Katoliko, pagkatapos ng misa, paglabas sa simbahan, tanungin kaya natin, kaninong gospel yung binasa? Tingnan natin, masasagot. Sinubukan ko yan
Sinubukan ko yan sa mga youth ko na umupo sa loob, paglabas sa simbahan, tinanong ko siya, sabi ko, kaninong gospel nga yung binasa ni Father? Hindi niya na alam. Kakatapos lang ng misa. Sa mga gathering, lalo na kung youth camp, na mayroong magpipreach na apologetics, ituturo, magbibigay ng idea, pagkatapos ng youth camp, walang natandaan yung mga bata. Walang natandaan yung mga nakikinig. Kahit sa mga matatanda rin. No? Kasi yan yung isa sa mga sakit ng mga Katoliko. Hindi marunong makinig. Kasi kung lahat tayo marunong makinig, kung lahat ng Katoliko marunong makinig, wala sanang Katoliko na wala sanang Katoliko na lumilipat sa ibang sekta dahil marunong siya makinig. Pumunta, tumawa, namangha sa speaker. Pero walang natutunan sa mga sinabi ng speaker. Isa sa mga napansin ko rin, pag may nag-speak, pag nakakatawa yung sinasabi ng speaker, nakakatawa yung nabanggit ng speaker, nako, tawanan, buhay na buhay lahat. Lalo na sa kabataan ngayon, pag love yung topiko ng speaker, pag patungkol sa pagmamahal yung topiko ng speaker, buhay na buhay ang lahat. Buhay na buhay ang lahat. Kasi patungkol sa love, lalo na kung lalo na kung medyo malaswa yung topic, buhay na buhay yung buhay na buhay. Pero pag tumapik ka na tungkol sa buhay ni Jesus, unti-unti mo nang makikita yung mga naglalakihang bunganga na nagpapahintulot na naaantok na. Sunod, ano ang sabi ni Jesus? He that is of God heard the words of God, therefore you hear them not because you are not of God. No? Kung hindi ka nakikinig, ibig sabihin, hindi ka para sa Diyos. Pumunta ka sa gathering, pumunta ka, umupo ka, humarap ka sa speaker, pero hindi ka naman nakikinig. Ibig sabihin, yung isip mo, yung puso mo, ay hindi para sa Diyos. Umupo ka lang dyan, nagpakita ka lang dyan, nag-selfie ka lang dyan, nag-post ka lang dyan, pero after mag-post, after mo makauwi, ano yung maibabahagi mo sa kasama mo sa bahay? Ano yung ibibigay mo? Ano yung maibabahagi mo sa kanila? Kasi pag pumunta tayo sa mga gathering, kailangan natin i-share kung ano yung natutunan natin sa mga kasama natin sa bahay, sa mga kaibigan natin. Yung problema, paano natin ito mababahagi kung wala tayong natutunan, kung hindi tayo nakinig? Mahirap ang magbigay ng isang bagay na wala naman tayo. Mahirap ibigay ang pera o talagang wala ka namang pera. Mas mahirap magturo kung wala ka naman talagang ituturo. Kaya ganyan ka-importante sa isang Katoliko ang pakikinig sa salita ng Diyos. No, according sa Acts of the Apostles, and Philip going down to the city of Samaria, preached Christ unto them. And the people with one accord were attentive to those things which were said by Philip, hearing and seeing the miracles which he did. Diba? Paano makinig yung mga sinunang Kristiyano? Mapapansin mo, talagang uhaw sila, no? Sa salita ng Diyos. Nakikinig sila. At nung nalaman nila na nakaka-perform si Jesus at yung mga apostoles ng milagro, tuwang-tuwa sila. Sobrang saya sila. Kasi yung sinasabing siguro, no? Hindi siguro. Napansin nila na yung pinangakong Misaya, andyan na. Parating na, malapit na. Kumbaga, parang nakakita sila ng pag-asa, no, sa mga hirap na nararanasan nila.
Mahalaga na manatili tayo sa mga salita ng Diyos. No? Ayon kay John, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you. Nakakalungkot nga no, isipin na karamihan sa mga Katoliko ngayon, hindi alam kung paano tumawag sa Diyos. Hindi alam paano manalangin. Kasi kung nananalangin tayo, kailangan muna, kung nananalangin tayo, kailangan muna na i-empty natin yung utak natin. Kailangan na muna wala tayong iniisip na kung ano-ano. Kailangan, isipin muna natin yung Diyos pag nananalangin tayo. Kasi ang hirap naman manalangin na iniisip natin girlfriend natin. Diba? So, sabi din, sa John 15 verse 7, whatever you wish and it will be done for you. No, mananalangin na lang, harap na lang sa altar, sasabihin, Lord, I need this. Lord, kailangan ko ng ganito. Lord, kailangan ko ng ganito. Pero, nakalimutan na, bago manalangin, empty your mind, magpasalamat ka muna sa mahal na Diyos. Humingi ka ng kapatawaran sa mahal na Diyos sa mga kasalanan mo, bago ka humingi. Hindi ka pa nga nakapagpasalamat sa mahal na Diyos, hindi mo pa siya nabati, hindi ka pa nakahingi ng kapatawaran sa mga kasalanan mo. Lagi nating tandaan na pag nananalangin tayo at meron tayong kasalanan, yan yung nagiging hadlang. No? Yan yung nagiging hadlang kung minsan, no, sa mga panalangin natin. Pero wala namang sukatan yung awa ng Diyos. Pero mas maganda na manalangin tayo na bukal at malinis ang ating kalooban pag nananalangin tayo. At syempre, kailangan huwag tayo lumayo sa salita ng Diyos. Laging tandaan, salita ng Diyos ay Diyos. No? Madami ang iniiwan si Jesus dahil hindi niya binigyan ng halaga ang salita ng Diyos. Totoo naman talaga na maraming iniiwan si Jesus dahil hindi nila binibigyang halaga ang salita ng Diyos. Lagi ko ang tinatanong, no, kung may mga gathering kami sa PYM, lagi ko tinatanong, ano ba yung kaya mong ibigay? Ano ba yung kaya mong isakripisyo sa ngalan ng Diyos? Ano ba yung kaya mong ibigay, no? Sa ngalan ng Diyos? Ano yung kayang isakripisyo sa ngalan ng Diyos? Hindi ko alam kung ano tumatakbo sa isip nila. Pero kung lagi ko tinatanong sa kanila yan, ano yung kaya mo? Ano ba yung kaya nating ibigay sa ngalan ni Jesus? Kasi kung babalikan natin yung kasaysayan, buhay ang binibigay ng mga santo sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ng kanyang salita, buhay. Sinasakripisyo nilang buhay nila para patunayan na mahal nila ang Diyos. Ngayon kaya, no? Ano na sa mga kabataan, sa mga Katoliko na hindi lumalapit sa simbahan, ano yung kaya nilang ibigay? No? Ano yung kaya nilang isakripisyo para sa mahal na Diyos? No? John chapter 6 verse 16 to 68, 66 to 68. And he said, therefore did I say to you that no man can come to me unless it be given him by my Father. After many of his disciples went back and walked no more with him, then Jesus said to the 12 apostles, will you also go away? So tinanong sila ni Jesus, aalis din ba kayo? Yan sa litrato mapapansin natin si Judas Iscariote. Yan na yung sa Gethsemane na hinalikan niya sa Jesus. Yan yung nagbibigay ng signal na yung hahalikan niya, yan yung si Jesus. Si Judas, iniwan niya si Jesus dahil sa pera. Kaya totoo naman talaga, ilalagay natin sa sitwasyon na malayo na yung sitwasyon ni Judas sa sitwasyon natin ngayon. Pero talagang nangyayari pa rin na yung mga
Katoliko, iniiwan ang simbahan, iniiwan si Jesus dahil sa pera. Lalong-lalo na kung sobrang maraming pera mo na, nakakalimutan mo na magsimba. Nakakalimutan mo nang tumulong sa kapwa. Nakakalimutan mo nang magbigay sa kapwa. No? Iiwan mo din ba ang Diyos? 'Di ba? Kasi ganyan tayong mga Katoliko, ganyan tayong mga tao kung malakas tayo, wala tayong nararamdaman, wala tayong sakit, talagang go lang ng go. Lalo ng lakad, no? Nakakalimutan natin paggising sa umaga, nakakalimutan natin kahit nga sign of the cross, nakakalimutan. Magpasalamat sa mahal na Diyos, nakakalimutan. Mga simpleng gawain, kahit sabihin natin simpleng gawain pero mahirap gawin. Hindi naman mahirap mag-sign of the cross, hindi naman mahirap magpasalamat sa mahal na Diyos, hindi naman mahirap manalangin. Pero parang ang hirap-hirap gawin ngayong panahon. No, nakakalimutan. Yan yung tanong ni Jesus sa atin. No, aalis ka din ba? Yan yung tanong ni Jesus sa atin. Ilang beses na ba natin iniwan si Jesus? Ilang beses mo na ba tinalikuran si Jesus? Ano? Sunod, pangatlong rason kung bakit lumilipat sila sa ibang sekta, nagtampo sa pari. No, o nagalit sa pari. No, mga dahilan na hindi kayang akuin ng iba. No, kasi tayong mga tao masyado tayong ma-pride. Hindi natin kayang akuin ng mga pagkakamali natin. Una, hindi nabanggit ang kanilang pangalan o hindi sila napasalamatan sa banal na misa. Yan yung isa sa mga sakit ng mga Katoliko na kapag nagbigay sa simbahan, kailangan talaga banggitin yung pangalan nila. Pero meron namang mga Katoliko na anonymous, na pag nagbigay sila, hindi nila gusto na binabanggit yung pangalan nila. Kasi kinuha mo na yung reward mo sa lupa, pag pinabanggit mo na sa misa, pag pinasalamatan ka na sa misa, pinasalamatan ka na ng tao, yung reward mo sa langit, kinuha mo na eh. Pero kung nagbigay ka ng patago, nagbigay ka ng walang nakakaalam, na Diyos na nakakaalam, sigurado, iniipon yung premyo mo dun sa itaas, sa langit. No? Pinagalitan ng pare. Marami naman talagang pare na masyadong matalim magsalita. No? Pero meron namang mga pare na kahit nagagalit, pinapaliwanag naman kung bakit sila pinagalitan. Hindi marunong tumanggap ng mga pagkakamali. Yan yung mga Katoliko. Tulad nung isang kilala ko, no, pinagalitan siya ng pare. Kasi sa loob ng sakristi, doon siya nagbihis. Sabi ng pare, ba't ka dyan nagbihis? Pinagalitan. Alam nyo, hindi na nagsimba ng ilang linggo dahil doon. Meron ding isang grupo dito sa amin na hindi pa recognized ng simbahan. Ngayon, kung talagang grupo ng simbahan, talaga, pag simbahang Katolika yung gamit nila, kailangan talaga i-recognize muna ng simbahan bago sila gumawa ng mga aktibidad na gamit yung pangalan ng simbahan. Ngayon, nalaman ng obispo at pinahinto ito ng obispo. Ngayon, yung kura paroko ng barangay namin, pinahinto din yung organisasyon na yan. Ngayon, yung leader ng organisasyon na yan, nagalit sa kura paroko namin. Simula noon, hindi na nagsimba sa simbahan namin. Doon na nagsisimba sa katedral kasi nagalit doon sa kura paroko namin. Ganyan tayong mga Katoliko kasi. No? Tinuturuan tayo ng tama, ipinipilit na pinapaunawa sa atin yung kung ano yung tama at dapat gawin, ayaw natin. No? Gusto natin tayo yung nasusunod. Gusto natin, huwag tayo pagsabihan. Isa sa mga sakit nating mga Katoliko din. No? Sunod, nakita nila na may bisyo ang pare. Yan. Isa sa mga anghang na na salita yan na bisyo, no? Talagang hindi naman maiiwasan.
hindi maiiwasan. At talagang matigas talaga ang ulo, no? Kahit pare, matigas ang ulo. Wala naman kasing malambot na ulo. De, biro lang. No, bisyo ang pare. Naninigarilyo, minom ng alak, minom ng alak, minsan pa nga ng bababae. Ilang pare na ba yung lumabas sa TV Patrol na nabalita na nahuli na mayroong kasamang babae, minor de edad, ganun. Pero yung tanong dyan, rason ba yan para iwan natin ang pananampalatayang Katoliko? Rason ba yan para talikuran natin si Kristo? Kasi ang pagtalikod sa kanyang simbahan na iniwan ay pagtalikod sa kanya. Kasi kung iisipin natin, yung pare, tao lang din naman. Tulad din natin, nagkakamali, nagkakasala. Kailangan lang talaga nating lawakan ang pag-iisip natin. Yung lamang lang talaga ng pare sa atin, yung kanilang pinag-aralan at lalong-lalo na yung otoridad na mula kay Kristo. Yan yung kinalamang ng pare sa atin, yung otoridad na galing kay Kristo. Kaya kung meron man kayo ng mga paring kilala na ganyan, mas maigi na ipagdasal natin, ipanalangin natin. Kasi minsan, alam mo na, minsan may mga kaibigan tayo, alam mo na mali yung ginagawa niya, hindi mo man lang pinagsasabihan. Nakakalimutan natin yung corporal works of mercy. 7 corporal works of mercy, nakakalimutan natin sa mga taong nangangailangan dahil sa hindi tayo marunong makinig. Kanina sa pangalawa, hindi tayo marunong makinig. Ngayon, pangatlo, nagtatampo. Talagang maraming nagtatampo. Mabilis magtampo ang mga Katoliko, lalo na kung walang alam at hindi nakikinig. Sunod, ano nga ba ang dapat tandaan? Laging tumingin sa mga paring mabuti. Ipagdasal ang mga paring may problema o may bisyo. Hindi naman kasi lahat ng pare ay masama. Tao lang din naman sila. Hindi ko naman tinatakpan, hindi ko naman dinideny ang mga maling ginawa ng mga pare. Walang pwedeng magbago dyan. Hindi po, walang sino man ang pwedeng baguhin yan. No, sa atin dito sa lupa, walang kahit sino man. Yung nakaraan na yan. Yung ginawa ng pare na kasalanan, nagawa na nila yun. No? Sa kanila na yun, kung paano sila humingi ng kapatawaran sa mahal na Diyos sa mga kasalanan nilang ginawa. Pero bilang mga membro ng simbahang Katoliko, kailangan natin silang ipagdasal upang hindi sila lalong hindi sila tawag nito sa Filipino, yung hindi sila madala o hindi sila maganyat, no, ng demonyo na gumawa ng kasalanan. Kasi lagi nating tandaan na kung sino yung mga taong pilit na lumalapit sa simbahan ay yun din ang pilit na sinisira ng demonyo. Tandaan natin yan. Kaya kailangan natin ipagdasal ang isa't isa upang mapalayo tayo sa mga demonyo. Huwag mong iwan si Jesus dahil lamang kay Judas. Huwag nating iwan si Jesus dahil lang sa mga kasalanan ng ibang tao. Huwag nating talikuran si Jesus dahil lang sa mga mapagmundong mga material ng mga bagay. No? Ang katotohanan, biblikal at historical ay hindi na mababago kahit sinong pari. Walang kahit sinong magbago niyan. Kahit pari pa. Kaya ang kailangan natin gawin, ipagdasal ang mga pari. Tayong mga Katoliko pa naman, yung nakikita natin, napapansin natin palagi. Nakikita natin, kasalanan ng ibang tao, laging kasalanan ng ibang tao. Nakalimutan nating manalamin. Nakalimutan nating tingnan ang ating sarili. Diba? Kasi yung tao kasi ngayon, no,
Yung lagi na lang tinitingnan yung kasalanan ng ibang tao. Yung tao naman, kahit kahit isang daang mabuti pa ang gawin ng isang tao at gumawa lang ng isang kasalanan, ang yung isang daan na mabuti na yun, makakalimutan yun. Ganyan yung tao tumingin ngayon. Nakakalimutan na yung mga mabuting nagawa dahil sa isang kasalanan na nagawa. Sunod, ano nga ba ang dapat tandaan? No? Ang banal na kasulatan ay nagsasabi na ang mga pari ay hindi perpekto at sila ay may mga kahinaan. At yung mga kahinaan na yun yung mga pinapasok at ginagamit ng mga demonyo upang makagawa ng kasalanan ang mga pari o yung mga banal na tao. Tayo, mga ordinaryong tao. Diba? Yan yung dapat natin ipagdasal sa isa't isa. No? Ayon nga sa Hebreo, talagay din sa Hebreo, chapter 5, verse 1 to 13, sabi dyan, for every high priest taken from among men is ordained for men, is the things that appertain to God, that he may offer up gifts and sacrifices for sin. Who can have compassion on them that are ignorant and that err, because he himself also is compassed with infirmity, and therefore he ought as for the people, so also for himself, to offer for sins. Kaya, no? Mga pare, humihingi din sila ng mga kapatawaran. Tao din sila. Ulit-ulit natin, tao lang sila, hindi sila Diyos. Nalala ko nga no, yung humiliya ng isang pare. No? Bagong pare pa lang. Humiliya siya. Sabi niya, first time niya na na-assign sa bundok na parokya. Lubundukin na parokya. Ngayon, hindi niya pa alam. No? Hindi niya pa alam yung mga pasikot-sikot, no? Pasikot-sikot papunta mga kapilya. Ngayon, meron siya nagdaanan ng isang ale. Isang matanda. Sabi niya, huminto yung sasakyan. Sabi niya, Nay, magandang umaga. Nay, saan yung papuntang Our Lady of Fatima Chapel? Sabi niya, sabi ng ale. Dito po, di niya alam na pare yung nagtanong sa kanya. Sabi niya, dito po sir, diretsuhin nyo lang po. At pagdating dun sa dulo, makikita nyo na po yung kapilya. Sabi ng pare, sige po Nay, maraming salamat po. Yan, sabi ng nagtaka yung ale. Sabi ng ale, anong gagawin mo dun sir? Sabi ng pare, ay magtuturo ako ng daanan papuntang langit. Ay, di sumagot yung ale, sabi niya, hindi mo nga alam yung papuntang kapilya, yung palangit pa. Diba? Sunod, yung hindi alam ang katotohanan. Ito yung pang-apat na rason. Na mapapansin natin, karamihan sa mga kabataan ngayon, hindi alam kung bakit ipinako sa Jesus sa krus. Hindi rin natin masisisi yung mga kabataan kasi isa ang Pilipinas sa may pinakamababang porsyento pagdating sa edukasyon. No, pagdating sa edukasyon. Tapos, yung klema din natin, pabago-bago din, kaya yung school year, nilipat-lipat, hindi na natin nagagawa yung tinatawag natin na Flores de Mayo. Maraming simbahan na ang hindi nakapagdadaos ng Flores de Mayo o Flores de Maria. Ito sa amin, kahit alanganin, kahit Sabado at Linggo lang, talagang naghahanap kami ng paraan upang makapagturo sa mga kabataan. Kasi dadating ang panahon, mamamatay na yung mga matatanda eh. Mamamatay na yung matatanda. Gusto mo natin sa hindi, yung mga matatanda na may alam sa mga katesismo, mamamatay na yan. Kahit tayo, mamamatay rin. At yung papalit, yung mga kabataan. Ngayon, kunya, yung mga kabataan na yan, hindi naturuan ng katesismo, dadating ang panahon, wala silang maituturo sa mga dadating pa na henerasyon. Ano yung ituturo nila? Hindi nga sila naturuan eh. Kaya nakasalalay talaga sa atin ng mga katekesta, mga apolohetika,
mga apologetics, mga Catholic faith defenders, na kung pwede, i-pursue talaga na dapat mayroong buwan para sa mga bata. Ibalik talaga dapat yung Flores de Mayo o Flores de Maria para pagturuan sila. Hindi rin natin maiwasan sa Flores de Maria, hindi rin natin maiwasan na meron naman talagang mga katikista na display dyan. Kahit nga mga kapwa katikista nag-aaway-away. Katikista na noon, magugulat ka, Iglesia ni Manalo na ngayon. Kasi anong dahilan? Kasi nag-away sila ng kapwa niya katikista. Ayaw nila magpaturo sa isa't isa. Kasi yung tinuro ng isa mali, ng iba, yung tinuro ng isa iba, ngayon nag-away sila kasi iba-iba yung tinuro nila. Pero lagi nating tandaan na yung turo ng simbahang Katolika, isa lang yan, hindi nag-iiba-iba yan. Ha? Hindi nag-iba-iba yan. Yung pagkaunawa lang siguro nila yung nagkaiba o mali. Sunod, inaanyayahan ng lahat na mag-aral ng salita ng Diyos. Yung programa ng simbahan na may mga Bible study, ano pa. Pero yung nakakalungkot lang, kung sino yung nag-serve sa altar, siya hindi yung uma-attend. Kung sino yung lektor, sino yung minister, sino yung sakristan, sila lang yung sila lang yung tawag nito, sila lang yung nandyan sa Bible study. Walang mga lay, walang mga tawag nito, wala yung mga nagsimba lang, wala yung mga wala. Pagdating sa pag-aaral ng Biblia, kakaunti lang yung talagang interesado. Kakaunti lang. Kaya ngayon sabi ni Brother Dwayne, mabilis lang talaga ma-identify yung Biblia ng ibang sekta sa Biblia ng Katoliko. Kasi pag napansin mo, yung Biblia ng sekta, punit-punit yan eh. Ano yan, lumang-luma na yan, ginagamit pa din nila. Tapos madami ng mark. Yung Biblia ng Katoliko naman, pag makapal na yung alikabok, Katoliko yan. Hindi naman binabasa, nakadisplay lang sa altar eh. Yan yung sakit nating mga Katoliko. At isa pa, akala kasi ng ibang Katoliko, panalangin lang at magsimba, sapat na. Hindi nila alam na kailangan pa nating mag-aral ng salita ng Diyos. Sunod, according nga sa canon law natin, page 229, ang sabi doon, lay persons are bound by the obligations and possess the right to acquire knowledge of Christian doctrine appropriate to the capacity and condition of each in order for them to be able to live according to this doctrine, announce it themselves, defend it if necessary, and take their part in exercising the apostolate. Yun nga. Dati, naalala ko nung maliit ako, marami talagang mga Katoliko ang pumupunta sa baryo-baryo para magturo. Kahit hindi Flores de Mayo, kahit hindi Flores de Mayo, naalala ko nung maliit pa ako, maraming pumupunta sa mga kapilya, baryo-baryo, para magturo ng mga katuruan ng simbahang Katolika. Ngayon, habang tumatanda na ako, habang tumatagal, lalong kumukonti ang mga taong pumupunta sa mga baryo-baryo para magturo ng katuruan. Ngayon, ang nakikita ko na gumagawa niyan, yung mga hindi na Katoliko. Yung problema naman, hindi kasi magkatulad ang turo ng mga hindi Katoliko sa turo ng mga Katoliko. Lagi ko ang sinasabi na hindi naman bawal. Hindi naman bawal na pag-aralan mo yung ibang sekta. Pero, dapat kasi unahin mo muna pag-aralan yung simbahan mo. Mahirap mag-aral doon na hindi mo alam yung sarili mong pananampalataya. Isa din yun sa mga rason kung bakit iniiwan ng mga Katoliko ang pananampalatayang Katoliko, lumilipat doon sa iba kasi hindi nila alam, hindi nila, ignorante sila pagdating sa Catholic faith. Yan yung isa sa mga nakakalungkot dyan na katotohanan. No, naalala ko nga tuloy yung yung isang matanda doon sa Laguna. Mayroon siyang 3 anak. Yung panganay niya, talagang hindi pala simba. Talagang tawag nito,
talagang hindi nag-aaral ng salita ng Diyos. Ngayon, yung naging girlfriend ng panganay anak na lalaki is Iglesia ni Manalo. Iglesia ni Manalo, yung na ano niya na pangasawa. Ngayon, hindi nagtagal, nagpa-convert yung lalaki sa INM, sa Iglesia ni Manalo. Nagpa-convert siya. Ngayon, nung na-convert na siya, doon pa lang siya nagsimula mag-aral ng Biblia. Doon pa lang siya natuto kung paano magbasa ng Biblia. Ngayon, na-convert niya, gusto niya dalhin yung buong pamilya niya. Nagawa niya naman. No? Nadala niya naman yung nanay niya, yung dalawa niyang kapatid, napabinyagan niya talaga sa Iglesia ni Manalo. Ngayon, ito yung masaya. Kasi nung malapit na mamatay yung matanda, nagpatawag siya ng pare. At yung tinawag niya, kilala kong pare. Pumunta doon. Sinermon din niya ng pare, no? Nasa humilian ng pare yan, sabi niya. Nung nag-anointing of the sick na. Anointing of the sick dun sa nagpahid ng banal na lana dun sa matanda. Pagkatapos nun, pinatawag na yung tatlong anak niya. Ang sabi ng matanda, harap-harapan dun sa tatlong anak niya, walang kaligtasan diyan sa simbahan mo. Ngayon, yung nangyari, yung tatlong anak niya at yung mga pamilya niya bumalik sa simbahang Katolika. Bumalik sa simbahang Katolika. Totoong nangyari yan. At maraming beses na nangyari yan. Na merong mga Katoliko noon na lumipat sa ibang sekta at nung malapit na sila mamatay, bumalik sila sa simbahang Katolika. Kasi merong merong tawag nito, nararamdaman na hindi pa natin mararamdaman yan kasi ewan ko kung mamamatay na tayo, hindi. Siguro. Sunod, ayon nga Hosea, my people are destroyed for lack of knowledge. Tama naman talaga. Sisirain tayo ng ibang sekta kung hindi natin alam ang sarili nating doktrina. Ang taong kaunti ang kalaman ay laging napapahamak. Dahil kaunti lang ang kanyang kaalaman. Sunod, hindi sapat ang pagiging masipag. Totoo naman talaga yan. Hindi porket lagi ka nagwawali sa simbahan, hindi porket lagi kang nagsisimba, okay na yon. Hindi, mayroon pa tayong isang obligasyon. Kailangan pa nating mag-aral. Kailangan pa nating mag-aral ng salita ng Diyos. Sunod, ayon nga sa Roman, chapter 10, verse 2, for I bear them witness that they have a zeal of God, but not according to knowledge. Yan. Sunod, ito, kilala ito, no? Nag-resign siya sa trabaho para lang pag-aralan ang kanyang pananampalatayang Katoliko. Ito, isa sa mga halimbawa na ibibigay ko sa inyo si Brother Mike Akala at ang kanyang kinakasama na si Sister Daisy Akala. Itong si Bro Mike Akala, nag-resign talaga ito sa kanyang trabaho para lang pag-aralan ang pananampalatayang Katoliko. No, dahil sa mga pangyayari. Magbibigay pa ako ng isang halimbawa. Isa sa mga halimbawa, paano kung yung kapatid mo ay lumipat sa ibang sekta. Paano mo siya ngayon pangangaralan na wag siyang lumipat sa ibang sekta kung ikaw mismo ay wala ding alam? Paano mo siya mapipigilan na lumipat doon? Paano mo ipaglalaban, Paano mo ipaglalaban ang pananampalataya mo kung wala ka ding alam? Ulitin ko, sabi nga doon sa canon law, sa libro ng canon law, sa page 229, ang sabi doon, defend it if necessary. So, paano natin i-defend ang pananampalataya natin kung wala tayong alam? Diba? Wala tayong alam. Hindi porket sabihin mo, ay, lagi ako nagsisimba, ay, lagi ako nagwawalis, ay, hindi ako nakakalimot sa Diyos. Hindi. Meron pa tayong isang obligasyon pa. Kailangan nating pag-aralan ang salita ng Diyos. At hindi lang yon.
kailangan mo rin pag-aralan ang doktrina ng simbahan. Diba? Diba? Meron na tayong kasabihan na weak Catholics lumilipat sa mga sekta. Pero yung mga strong Protestant lumilipat sa Katoliko. Dahil dahil nadidiscover nila yung katotohanan. Ngayon, hindi ko nga maano sa mga Katoliko din Bakit kaya hindi nila napapansin yung mga sinasabi sa kanila ng ibang sekta, hindi nila napapansin na mayroong mga butas palagi dun Lagi may mga butas sa sinasabi. Yung mga sakramento daw ng Katoliko, laging may bayad. May bayad. Bakit may bayad yung sakramento ng Diyos? Lagi nating tandaan na yung sakramento ng Diyos ay walang bayad. Hindi pwedeng bayaran yung biyaya na binibigay ng Diyos. Walang bayad yun. Yung binabayaran natin ay yung ministro o kung sino yung nag-perform ng sakramento. Pero yung butas na sinasabi ko, lagi kong tinatanong, ilang beses ba tumatanggap ng sakramento yung mga Katoliko? Sa buong buhay nila, isang beses lang tumatanggap ang Katoliko ng binyag. Isang binyag, isang kumpil, isang kasal. Maliban na lang sa mga, depende sa kasal. Depende yan sa kasal. Meron din kasing Katoliko na 3 beses kinasal. May 3 beses din namatayan. Pero yung punto dyan, isang beses lang tayo magbayad ng sakramento sa buong buhay natin. Kung ibabalik kaya natin sa kanila, ilang beses ba kayo magbigay sa simbahan ninyo? Buwan-buwan. O ngayon, sino yung uto-uto? Katoliko o kayo? Diba? Hindi nila napapansin yan Yung laging iniisip lang, sakramento may bayad. Wala dapat bayad yan. Hindi naman yung sakramento yung binabayaran. Yung ministro naman. Lagi nating tandaan na yung sakramento, hindi pwedeng bayaran yan. Hindi pwedeng bilhin yung biyaya na binibigay ng Diyos sa atin. Hindi pwede yan. Yung binabayaran natin, yung ministro. Yung ministro na nag-perform ng sakramento. Sunod. Sabi nga ni Pedro sa ikalawang libro ni Pedro na chapter 1 verse 5 to 8, and you employing all care, minister in your faith, virtue and in virtue, knowledge and in knowledge, abstinence and in abstinence, patience and in patience, godliness and in godliness, love of brotherhood, and in love of brotherhood, charity. For if this thing be with you and abound, they will make you to be neither empty nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Tandaan, lagi nating tandaan, dapat isinasabuhay mo ang iyong nabasa at napakinggan sa Biblia. Nabanggit ko kanina, isa sa mga sakit nating Katoliko, after ng misa, wala na. Tapos na. Goodbye. Wala nang alam. Sunod sa mga dapat tandaan, dapat naintindihan mo ang iyong pagkakatoliko para hindi ka maging nominal Catholic o maging cafeteria Catholic. Yan. Yung dalawa na yung dapat nating tandaan. Sunod, ikalimang rason. Nakikinig sa pastor ng ibang sekta. Nakikinig. Ang problema, ito, may mga Katolikong nakikinig at naniniwala na ang lahat na reliyon ay pareho lamang. Alam naman natin na hindi totoo yun. Yung nagtatag ng simbahang Katoliko, si Kristo. Yung nagtatag ng simbahan nila, tao lang. Hindi si Kristo. Hindi talaga magkapareho yun. Nakikinig sila sa iba.
Kasi Biblia din daw ang ginagamit. Hindi porket Biblia tama na yung mga sinasabi nila. Hindi naintindihan ang ecumenism. Kaya false ecumenism ang kanilang alam. No? Mali yung pagka-spelling ko ng ecumenism, paumanhin ha. Totoo bang pareho lang ang lahat na relihiyon? Ay, yung itanong natin sa mga Katolikong nagsasabi o sa mga ibang sekta na nagsasabi na totoo lang ang mga relihiyon. Totoo ba? No? Isa lamang ang simbahan na itinayo ni Jesus. Mababasa natin ito sa Matthew chapter 16 verse 18. And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not prevail against it. Ibig sabihin, iisang simbahan lang ang itinayo ni Kristo. At kung meron mang simbahan na maglalabasan ng mga bagong simbahan, ang mga sekta na bagong magsilabasan, ibig sabihin, hindi na yan yung simbahan na itinayo ni Kristo. Ibig sabihin, hindi yan magkapareho. Maaari, kopyahin nila yung Catholic Church, pero hindi yan yung Catholic Church. Iba yan. Merong simbahan na hindi naniniwala kay Maria. Merong simbahan na hindi naniniwala kay Kristo. Yung Iglesia ni Manalo, hindi naniniwala na Diyos si Kristo. Sa Ama lang sila naniniwala. Ama. Meron ding simbahan na hindi naniniwala sa sakramento. Diba? Magkakaiba-iba. Hindi magkakapareho yung reliyon. Mga kapatid, hindi magkakapareho yan. Malaki ang pinagkaiba ng mga reliyon. Kaya kung nasa Katoliko ka na, paalala ulit sa mga Katoliko, pag-aralan mo muna yung simbahan mo, yung doktrina mo, bago ka makinig sa iba. Hindi mo pa nga napag-aralan, hindi mo pa nga napakinggan, hindi mo pa kahit nabasa yung doktrina ng simbahan mo, doon ka na nakikinig sa iba. Anong klaseng ano yan? Anong klaseng ugali ng Katoliko yan? Kailangan natin tanggalin yan upang hindi tayo maligaw ng landas. No? May nakasisirang simbahan. Totoo naman talaga na merong mga false prophet na mababasa natin sa 2 Pedro, Kapitulo 2, versikulo 1. But there were also false prophets among the people, even as there shall be among you lying teachers, who shall bring in sects for perdition, and deny the Lord who brought them, bringing upon themselves sweet destruction. Yan. Nangyayari yan ngayon. Sabi nila sila yung tagaturo, sila yung ipinadala, sila yung sugo, sila yung anghel na pinadala ng mahal na Diyos. Kung babalikan natin sa Mateo chapter 16 verse 18, sinabi ng Jesus, I will build my church and the gates of Hades will not prevail against it. Ibig sabihin, sinabi ni Jesus na walang kahit sino man ang makakasira ng simbahan na kanyang itinatag. Kahit anong sabihin pa ng ibang sekta na tinalikuran na ang Katoliko, nasira na ang Katoliko, kung ano pang sabihin nila, hindi totoo yan. Kasi kung paniniwalaan nyo ang sinasabi ng ibang sekta na nasira na yung Katoliko, ibig sabihin, inaccuse nyo si Kristo na sinungaling. Kahit kailan hindi nagsisinungaling ang Diyos. Kahit kailan hindi nababali ang salita ng Diyos. Kahit kailan hindi nagdadalawang isip ang mahal na Diyos. Tandaan natin yan. Kasi pag sinabi natin, baka tinalikuran yung Catholic Church, no? Pag sinabi mong ganyan, inaccuse mo si Kristo na sinungaling siya kasi sinabi niya, walang kahit sino man, kahit yung pintuan ng impyerno, hindi kayang sirain yung simbahan na iniwan niya kay Pedro. Ay kung naniwala ka sa sinabi ng sekta na yan, na tinalikuran yung Catholic Church, na nasira na yung Catholic Church, inaccuse mo si Kristo na sinungaling si Kristo. Dalawa lang yan.
Tanungin mo yung sarili mo, sino yung sinungaling? Yung sekta na nagsabi ng ganyan o si Kristo? Lagi natin tanongin yung sarili natin ng ganyan. Sunod, okay lang ba na dumalo sa Bible study ng ibang sekta dahil Biblia din ang gamit nila? Okay, ito yung ginagamit ng ibang sekta. Holy Bible, King James Version. Yan yung mga ginagamit nila palagi. King James, hindi palagi. Yan talaga ang ginagamit nila. Yung King James Version na Biblia. Gumagamit sila ng Biblia, ngunit ang Biblia ang ginagamit nila ay 66 na libro lamang. Tinanggal nila ang Deuteronomical books, pareho sa libro ni Sirach, Tobit, Baruch, Judith, no? Ang 1 at 2 ng Makabeyo na wala na sa Biblia na ginagamit nila. Kaya hindi magkapareho ang ginagamit na Biblia nating mga Katoliko. So sinasabi pa nila, laging paratang nila, ulit-ulit na lang na paratang nila, dinagdagan ng Katoliko yung Biblia. Ano mo nasabing dagdagan na unat sa pool pa lang, Katoliko na yung bumuo ng Biblia. Hindi dahil sa Katoliko nabuo yung Biblia. Paano mo nasasabi na dinagdagan yung Biblia? Yung original text, yung original na Biblia, Katoliko yung may hawak. Paano mo sasabihin na dinagdagan ng Katolik? Balik ko kayo yung tanong sa'yo. Baka binawasan mo yung Biblia. Di ba? Meron din tayong La Biblia, no? Biblia Katolika. Yan. Yung mga Katolikong Biblia, meron akong matanda na nabanggit sa akin na narinig niya daw na tinago daw ng mga pari noon yung Biblia ng simbahan. Which totoo naman talaga na tinago ng simbahan noong unang panahon ang Biblia. Dahil anong rason? Dahil talaga na pag pinabasa mo yun sa mga ordinaryong tao na hindi nakakaunawa, siguradong talagang maano sila. At talagang talagang maliligaw sila. Kasi mahirap unawain yung Biblia. Sa sobrang hirap unawain yung Biblia, ito yung naging resulta. Dumami yung sekta. Libo-libong sektang lumabas. Ganun kahirap unawain ang Biblia. Kasi kung talagang madali lang unawain ang Biblia, isa lang ang simbahan natin, walang sektang lumabas dyan. Kasi kung madaling pag-aralan yung Biblia, hindi na kailangan mag-aral ng mga pare. Basahin ng mga pare yan. Hindi mag-aaral ang mga pare ng 10 taon, pag-aralan lang yung Biblia, kung madali lang pag-aralan ng Biblia. Para sa kanila, para sa ibang sekta, 6 months lang, pastor na. Para sa kanila, madali lang. Mamaya, pag-usapan natin yan kung bakit naging madali sa kanila. Hindi pwedeng magkapareho yung Biblia na ginagamit natin sa sekta at nating mga Katoliko. Kasi kung bibilangin natin, makikita ng books of the Bible, makikita natin dyan na sa Old Testament, meron tayong sa 46 books dyan. No? Makikita natin the historical books, wisdom books, major prophets, minor prophets. Yun, mabasa natin dyan. Sa New Testament naman, meron tayong 27 books. The Gospels, Apostolic History, General Epistles, Apocalypse, na total of 73. So, tandaan natin na ang ginagamit ng ibang sekta na Biblia ay meron lamang 66 books. Yung Katoliko ay merong 73 books. Ngayon, mga Katoliko, pati na rin sa mga hindi Katoliko, saan mo yung paniniwalaan mong Biblia? Yung mula sa original text at ginagamit ng simbahan na nagbuo nito o doon sa simbahan na parang kabuti na hindi mo alam kung saan anong nagmula yung tawag nito, sang buto nagtumubo yun na luwabas lang bigla. Sinabing, ito kami yung totoo. Ito yung Biblia na ginagamit mo, totoo to. Saan ka ba maniniwala doon sa kabuti na umusbong o dito sa Catholic Church na nakalagay sa history?
At walang kahit sino man na makakaano niyan, makakabago niyan, na yung Catholic Church lang talaga ang makokonect mo sa mga apostoles at kay Kristo. Isa yan sa mga gustong baliin ng mga sekta na laging sinasabi na si Constantine daw ang nagtatag ng simbahang Katolika. 6 na popes na bago si Constantine. Ibig sabihin hindi naputol yung succession ng popes. Walang maring makasira niyan. Laging lalabas yung katotohanan. Laging lalabas yan. Ngayon, gumagamit sila ng Bible, pero iba ang kanilang interpretasyon. Tama naman talaga na gumagamit nga sila ng Bible, pero iba yung interpretasyon nila. Yung nakakalungkot dyan, no? Na gumagamit sila ng Biblia, pero iba yung pagkaunawa nila, iba yung dumadating sa mga tao, iba yung nakakarating sa mga tao na akala ng tao, yun yung tama. Ayun, no? Mag-ingat sa estilo ng ibang sekta sa paggamit ng Biblia. Una, out of context. Marites style. No? Lagi nilang ginagawa yan. Kukuha ng isang verse, idudugtong dun sa kabilang verse, magbibigay na ng kanilang style ng pagturo ng pagmarites. Hindi naman kasi ganun yung pagbabasa ng Biblia. Hindi ganun. Ngayon, kung ikukumpara natin sa mga libro, kasi ang Biblia, libro din yan. Tandaan natin yung Biblia, libro yan. Kung gusto mo maintindihan yung Biblia, kailangan mong basahin yung Biblia, Genesis hanggang Revelation. Chapter by chapter, verse by verse. Hindi pwede na pag nabasa mo yung sa Genesis, pupunta ka dun sa sa New Testament, bubukas ka kay Mateo, tapos sabihin mo, oh, ito yun, ito yun. Hindi ganun. Paano mo maintindihan ang libro ni Rizal kung binasa mo yung page 1, tapos pumunta ka dun sa page 59? Paano mo maintindihan yung libro ni Rizal? O kahit anong libro man. Kahit anong librong basahin mo, nagsisimula ka sa page 1. Para maintindihan mo. Yung Biblia, libro yan. Ngayon, kung nagbasa ka ng Biblia, hindi mo naman nabasa lahat, anong problema sa kanila eh? Sa mga sekta na yan, alam yung mga verse na alam lang nila. No? Tsaka alam nila paliwanag nila yan. Pero tanungin mo sila, ano kadugtong ng verse na yan? Hindi na sila makasagot kasi hindi na alam yung kadugtong. Kasi yung sinasaulo doon nila, yung pinapasaulo lang sa kanila. Yung dating tuloy sa atin, dating tuloy, ano yung isusubo sa kanila, yun yung kakainin nila. Hindi sila marunong magtanong, hindi sila marunong mag-research, lalo silang nauuto. Lalo silang nababaon sa kasinungalingan. Ngayon pangalawa, sariling opinion o tinatawag nating exegesis. Babasahin, nagbibigay ng opinion. Diba? Yun yung laging ginagawa ng mga ng mga ibang sekta, lalo pag nagpupunta sa mga baryo-baryo, na mababasa dito. Ang sabi dito sa Mateo, ganito, lalagyan agad ng opinion. Pangatlo, word idea fallacy. Letra por letra. Ito yung paborito nila. Saan mababasa yung ganito, ganyan? Diyan lagi nadadala yung mga Katoliko para lumipat. Yan yung laging nagiging rason. O, nagrosaryo kayo ngayon. Saan mababasa yung rosaryo sa Biblia? Letra por letra. Yung ibibigay, Filipino na Biblia. Yung ibibigay, English na Biblia. Eh, yung Katoliko na hindi nag-aral, wala ding alam. Ay, wala talagang rosaryo sa Biblia. Mga kapatid, tandaan natin na walang perpektong pagsasalin. O tawag natin na walang perpektong translation. Ngayon, ano ba yung salitang rosaryo? Ang salitang rosaryo ay Latin o Spanish. Yun, lagay natin kung Latin siya, dapat hanapin natin siya sa Biblia na nakatranslated sa Latin. Kung Spanish siya, hanapin natin na nakatranslated sa Latin. Hinahanap nila, Catholic word sa Biblia, ibibigay sa iyo English tsaka
English tsaka Filipino na Biblia, Ilonggo na Biblia. Pwede mo basa doon, Hebreo yung word na na Catholic. Ibigay mo Hebreo na Biblia. Diba? Hindi pwede na i-translate mo yung isang salita direct sa salita ng Filipino. Okay, hindi pwede yun. Tulad nung high school pa ako, naalala ko yung kaklase ko nung high school kami na Filipino subject namin, pumili kami ng isang English na kanta at isasalin namin sa Filipino. Ngayon, yung napili niya kay Justin Bieber, yung may tono, yung may nota na, oh baby, 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 oh. Ngayon, i-translate niya directly sa Filipino, sa Ilonggo, translate niya. Ngayon, yung naging translation nun is sanggol, 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 oh. O, di ba? Mali. Kasi dinirect niya. Pero ano ba yung ibig sabihin ng baby, baby? O, ano ba yung nararapat na salin pagdating sa Filipino? Maaring mahal, mahal, mahal. Di ba? Babe o po. Ganun. Sinta, sinta, sinta. Pwede din ganun. Kasi dapat nating hanapan ng nararapat na salin yung mga salita. Kasi magkaiba yung kultura ng Biblia sa kultura ng Filipino. Hindi natin pwedeng hindi natin pwedeng i-apply ang kultura ng Filipino sa kultura ng Biblia. Kaya kung may mga word dyan na hinahanap, isipin muna natin, anong word ba yan? No, baka Latin yan. Sige, subukan natin hanapin sa Biblia na Latin din nakasulat. O baka Spanish yan. Hanapin natin sa Biblia na Spanish. Kasi kamangmangan yan kung maniniwala ka agad, ay oo nga no, talagang walang purgatorio no sa Biblia, talagang wala. Yan yung laging dyan, purgatorio, rosaryo. Wala yan sa Biblia. Pero try nyo talaga mag-research at saka mag-aral, no? Try natin. Baka pa naman masagot yung mga tanong na taga ng hindi nasasagot. Bawal ang mga imahe. Sa Exodus, isa to sa mga laging tinitira sa atin. Sa Exodus noon, sabi dito, Exodus chapter 20 verse 3 to 5. Thou shall not have strange gods before me. Yan. Yung lagi kong pinagtataka, yung mga Katoliko din, pag sinabi ng ibang sekta na lumuluhod kayo sa mga Diyos-Diyosan, naniniwala sila. Naniniwala sila na lumuluhod tayo sa mga Diyos-Diyosan. Ano ba yung nabanggit ng mga Diyos-Diyosan doon sa Exodus? Sina Baal, iba pa. Pero pag tinanong mo, yung image ba ni San Lorenzo, Diyos-Diyosan ba yan? Kasi laging nababanggit ng mga Catholic faith defenders, laging sinasagot ng mga apologetics, ano ba yung kahulugan ng Diyos-Diyosan? Ano ba yun? Ano yung kahulugan? Yung mga bagay na hindi nag-i-exist, na ginawan mo ng imahe at sinamba mo. Yun yung isang definition ng Diyos-Diyosan. Pero, ibabalik mo ngayon, si Kristo hindi ba nag-exist? Di ba nag-exist si Kristo? Yun lagi naman sasabihin, ay hindi naman yung mukha ni Kristo eh. Ayun, ipapaliwanag mo sa kanila ng mga sekta na that is a representation sa amin ng mga Katoliko na para maalala namin. Ayaw naman nila tanggapin yan. Ayaw naman nila makinig. Gusto nila kung anong sasabihin nila, yun yung paniwalaan mo. Bakit? Yung nabubuhay yung lola mo laging init ng tubig doon sa takore. Yung namatay yung lola mo, tapos tagapunta mo doon sa kusina, tuwing nakikita mo yung takore, naalala mo yung lola mo. Ngayon, magkamukha ba yung takore tsaka yung lola mo? Diba? Representation, laging yung mga imahe na yan, hindi yan yung sinasamba natin, paalala sa mga Katoliko ha, yung mga rebulto na yan, hindi yung sinasamba natin ha. Hindi yan yung mga santo, hindi yan yung sinasamba natin. Laging nakakalimutan ng mga Katoliko na mayroong mga pagkakaiba-iba yung ating mga the way we pray, no?
yung pamamaraan ng panalangin natin. Nakakalimutan nila na mayroong pagkakaiba-iba yan. Yan yung nakakalungkot lang kasi ayaw naman nila pag-aralan. Kaya hindi nila alam. Ngayon, kung gusto mong ituro sa kanila, ayaw naman nila makinig. Kaya hindi nila alam. Pero, yung ibang sekta na, yung magturo sa kanila, bilis nila makinig, lalo na pag pogi. Tapos, yung mga kano, mga Amerikano yung Amerikano yung tawag nito, Amerikano yung nagpipreach. Diba? Pero kung turuan mo sila ng patungkol sa simbahan katoliko, parang ayaw nila makinig. No? Sarap. Ano? Sarap, tawag nito? Sarap batukan. Pero lagi nating tandaan ng mga Katoliko na meron tayong pagkakaiba-iba na bigay galang sa mga ribulto na sa loob ng simbahan natin. No? Meron tayong tinatawag na dulya. Ano ba yung dulya? Ang dulya, an act of respect and veneration given to all saints in heaven. Dulya, yan yung dulya. Hindi worship yan. Veneration yung nakalagay dyan. Pangalawa, protodulya, an act of respect again and veneration given to the foster father of Jesus and spouse of Blessed Virgin Mary, Saint Joseph. Wala nakalagay na worship dyan. Veneration yung nakalagay dyan. Pangatlo, hyperdulya. Ano yung hyperdulya? An act of respect and veneration given to the Blessed Virgin Mary. Wala rin nakalagay na worship dyan. Veneration yung nakalagay dyan. Hindi, kasi nakaluhod kayo sa harap niyan eh. Sinasamba nyo eh. Ulit-ulit na yung luhod-luhod na yan. Bakit lahat ba ng pagluhod pagsamba? Lagi nating tandaan kung ano yung intention mo. Ano yung nasa isip mo. Yun yung lagi nating tandaan. Ano ba yung intention mo? Bakit ka lumuhod? Manalangin. Magpakumbaba. Yan yung nasa intensyon natin pag nakaluhod tayo. Wala naman tayong intensyon na sambahin natin yung ribulto na yan. Yung panghuli naman is latria. Ito na yung talaga na ginagawa natin na sa Diyos lang. An act of adoration or worship due to God, the Holy Trinity, Father, Son, and Holy Spirit alone. Ibig sabihin, yung worship o yung pagsamba ay directly sa kanila lang. Walang sinabi ang katuruan ng simbahang Katoliko na sambahin ang mga imahe. Sunod, mabasa natin sa 5, no? Thou shall not adore them, no serve them. I am the Lord thy God, mighty, jealous, visiting iniquity, fathers upon the children, unto the third and fourth generation of that hate me. Sunod, hindi na kailangang dumaan sa mga santo. Sinasabi nga, no? Hindi dumaan sa mga santo. It is true. No? Ano yung unang purpose? Bakit nilagay yung mga santo dyan? Kasi meron kayong mga panalangin, meron kayong mga novena sa mga santo. Hindi naman din binanggit sa novena, oh Saint Joseph, I worship you. Oh, Saint Vincent Ferrer, I worship you. Hindi naman nakalagay dyan, ah. Ano yung nakalagay dyan sa novena ng santo? Our Father, Apostles' Creed, Hail Mary, talambuhay ng santo. Bakit nakalagay yung talambuhay ng santo? Nakalagay yung pangalan sa santo. Bakit may novena dyan? Is to remind us paano nabuhay yung santo. Para paalalanan tayo na yung santo na yan, ibinuwis ang buhay, gumawa ng mga pangbihirang bagay para ipagtanggol ang kanyang pananampalataya. To remind us not to worship Him. O not to worship Him. Yan lagi nating tandaan. Hindi natin sinasamba yung mga santo. Next. Mag-ingat sa false ecumenism. No? Ang respeto, binibigay natin sa ating kapwa dahil pareho tayong nilikha na kalarawan ng Diyos. Mababasa natin yan sa Genesis chapter 1 verse 26. Pero hindi ito nangangahulugan na pababayaan natin sila
na mangaral ng walang kabuluhan at kasinungalingan. Hindi porket na nirerespeto natin sila bilang tao na nilikha ng Diyos, pababayaan na natin na magturo sila ng mali at sirain ang simbahan natin. Hindi tama yun. Sunod, iminumungkahi ng simbahan ang ecumenism hindi para gamitin ng mga Katoliko na dahilan para ipagmaliban ang pag-aaral ng doktrina ng simbahan. Kasi yung mga Katoliko, laging yan. Yung Katoliko, hindi nauubusan ng rason yan. Laging may rason yan. Bakit ka hindi ka nagsimba? Di sumakit yung tuhod ko. Sunod na linggo, ba't di ka na magsimba? May namalengke ako. Hindi nauubusan ng rason, hindi nauubusan ng sagot yung Katoliko. Pag sinasabing pagtanong sa simbahan, hindi nauubusan ng sagot yan. Mag-aaway na lang kayong dalawa, hindi pa nauubusan ng sagot yan. Matlo, bakit galit tayo, bakit kaya galit tayo o kayo kung inaatake ang ating mga biological mother? Di ba? Pag sinisiraan yung mama natin, nanay natin, nagagalit tayo. Pero pag sinabi natin na respetuhin na lang ang mga umatake sa Mahal na Birhen, bakit ganun? Ina ng Diyos, si Mama Mary, ang Mahal na Birhen. Bakit yung lagi natin sinasagot, respetuhin na lang natin? Ibig sabihin, okay lang sa inyo na bastusin nila ang ina ng Diyos? Nasabihin mo, respetuhin, balikan natin nakalagay dito. No? Pero hindi ito nangangahulugan na papayagan natin sila na mangaral ng walang kabuluhan at kasinungalingan. Ibig sabihin ba nang sinabi natin respetuhin na lang na, okay, respetuhin natin na siraan ng Mahal na Birhen? Yun ba ang ibig sabihin ng respetuhin? Sinisiraan ng Mahal na Birhen, kung ano-anong sinasabi sa Mahal na Birhen, makikita natin sa YouTube, minamartilyo yung Mahal na Birhen. No? Hinuhulog sa mataas na yung Mahal na Birhen, dinudurog yung imahe ng Mahal na Birhen. Hindi ba tayo nasasaktan doon? Hindi nasasaktan yung mga Katolikong walang alam. Siguro, pero sa may mga Katoliko naman na may alam at mahal yung Mahal na Birhen, syempre nasasaktan kahit sino naman. Pero yan yung lagi natin sinasabi, respetuhin na lang yan, respetuhin na lang. Ay, hindi. Kailangan natin ipagtanggol yung pananampalataya natin. Kailangan natin ipagtanggol kung anuman ang meron tayo sa simbahan natin. Tayong anak, no? Dito sa unang nabasa ko, bakit galit tayo kung inaatake ang ating mga biological mother? Nagagalit tayo. Kasi mother natin yan eh. Pero hindi tayo nagagalit kung inaatake yung Mahal na Birhen. Diba? Nakakalungkot lang. Dito sa YouTube doon, sa YouTube, no, sa YouTube na nakapost doon, yung pastora na babae nagsisigaw-sigaw pa, tapos yung dinurog na yung imahe ng Mahal na Birhen, tapos yung binasag yung perpetual help na yung may mga na-comment, nabasa ko doon, ay, respetuhin nyo na lang yan, wag nyo na lang anuhin yan. Ganun ba dapat tayo mag-response? Dapat nating pangaralan. No? Dapat nating pangaralan. Pero yung mga Katoliko naman na minumura, hindi naman tinuro ng Katoliko na murahin nyo. No? Hindi naman tinuro ng Katoliko na murahin. Turuan natin sa tama. Turuan natin ng tama. No? Turuan natin na may pagmamahal. Kasi ang sabi ng Diyos, mahalin mo ang iyong kaaway. Turuan natin na may pagmamahal. Next, pang-anim at huli, nalinlang ng pera. Tinulungan sila financially ng ibang sekta. Yan. Pag tinulungan ng ibang sekta, syempre, may utang na loob, nahihiya na. Pag sinabi na, sige, magpabinyag ka na, kasi napagawan ka na namin ng bahay. Diba? Lumilipit, nagpapabinyag agad. No, bininyagan sila, binigyan sila ng trabaho o hanap buhay. Yan, isa yan sa mga
business strategy ng mga sekta ngayon para madala nila yung gusto nilang bitbitin. Pinangakuan ng mga material at pangangailangang pisikal. Isa to sa mga talagang mahirap tanggihan ng mga rason. Tulad ng isang kilala ko din, no? Iglesia ni Manalo ngayon. Talagang ano sa Iglesia ni Manalo, tinulungan siya ng isang pastor, isang ministro siguro yun, kasi medyo mataas na daw na makapag-abroad. Ngayon, nakapag-abroad siya, nang umasenso, gumanda yung buhay, pagbalik dito, Iglesia ni Manalo pa rin siya. Nahihiya siya na sabihin na ayaw ko na. Nahihiya siya. Na ayaw ko na. Dahil sa utang na loob na yon, dahil sa sinasabing utang na loob na yon, hindi siya makabalik-balik sa Katoliko. Pero yung ginagawa niya, tuwing linggo, nagsisimba siya sa Catholic Church. Pero hindi alam ng simbahan nila yon. Hindi alam ng Iglesia ni Manalo yon na nagsisimba siya sa Catholic Church. Pero nagbibigay pa din siya doon sa simbahan ng ano din siguro sa utang na loob na din. Sunod, mabasa natin sa Hebreo chapter 12 verse 5, let your manners be without covetousness, contented with such things as you have. For he hath said, I will not leave thee, neither will I forsake thee. No? Ang Diyos, ang iyong kayamanan. Lagi nating tandaan yan, ng Diyos ang ating kayamanan. Walang katumbas na kahit anong kayamanan ang mahal na Diyos. Kaya walang rason para palitan mo ang iyong pananampalataya. Sunod, nagbabala si San Pablo na sinulat niya sa mga taga-Roma sa chapter 16 verse 17 to 18, now I beseech you, brethren, to mark them who make dissensions and offenses contrary to the doctrine which you have learned, and avoid them. For they that are such serve not Christ, our Lord, but their own belly, and by pleasing speeches and good words seduce the hearts of the innocent. It's true. Ginagamit nila ang mga material nga bagay para bitbitin, no? Para bitbitin yung mga mahihinang Katoliko sa pananampalataya nila. Isa sa mga strategy nila. Isa pa sa mga strategy nila na emotionally, no, inuungkit nila yung problema ng tao, tapos paiiyakin nila, tapos pag na-comfort yung Catholic na yon, ay, na-comfort ako, gumaan yung yung feeling ko, ay ito siguro yung totoong simbahan na yun, lumipat ng simbahan. Hindi niya alam na uto lang siya. Ito yung pinapaalala sa atin ni San Pablo sa Roma chapter 16 verse 17 to 18. Ito yung pinaalala niya sa atin. Sunod, tinawag ka ng Diyos hindi dahil sa material. Tinawag tayo ng Diyos hindi para sa material na bagay. Kasi kung maalala natin, anong sabi ni Jesus? Humayo kayo ng kahit walang anumang dala. Sa mga apostoles, hindi pinayagan ni Jesus na magdala sila ng mga tinapay at kung ano-ano pa. Diba? God will provide. So mababasa natin sa unang Timoteo, kapitulo 6, versikulo 10 tugtog 12. Mababasa natin, for the desire of money is the root of all evils. Pag minahal mo na ang pera, yan na yung magiging daan upang makalimutan mo na ang mahal na Diyos. Kasi dyan na magsisimula. Yan yung hindi nga napapansin natin mga Katoliko na ang paggawa ng kasalanan is the way of worshiping demon. Mortal sin yan, ang paggawa ng kasalanan. Kasi ang paggawa natin ng kasalanan ay isa sa mga daan ng pamamaraan ng pagsamba sa demonyo. At diyan natin nilabag ang unang utos ng Diyos na ako lang at wala ng iba sa unang utos ng Diyos. Which some coveting have erred
from the faith and have entangled themselves in many sorrows. But thou, O man of God, fly these things and pursue justice, godliness, faith, charity, patience, mildness. Fight the good fight of faith. No, ang ganda oh. Fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life, whereunto thou art called, and hast confessed a good confession before many witnesses. Next, manindigan ka sa katotohanan. No? Manindigan ka sa katotohanan. Kung alam mo na yung katotohanan, kung napag-aralan mo na ang simbahang Katolika, kung alam mo na ang kautusan ng Diyos, kung kilala mo na si Kristo, panindigan mo yung katotohanan. For he that is without fear cannot be justified, for the wrath of his high spirit is in his ruin. Maraming salamat. So sana nakatulong ito sa mga Katoliko nating naguguluhan. Bukas din po ako, may mga nasabi akong mali, bukas din po akong i-correct. Tapos mga gustong magdagdag po ay bukas din po magdagdag. Maraming salamat po, Sis Malu at ka-In Defense of the Truth. Gusto ko rin pong batiin yung mga pumasok na membro ng Parish Youth Ministry. Ay si Marianina lang yung natira. Pero kanina mayroong mga pumasok. So maraming salamat sa inyo. Sis Malu? Okay. So yan. Okay. Ayan. Yes, madami kaninang pumasok, Bro Adelberto. So ito ba yung mga kasama mo sa inyong parish, mga youth member nyo yata ito, no? Amen. So alam mo, Bro Adelberto, okay siya. Binuo mo yung kabuuan ng topic mo kung bakit ang isang Katoliko ay lumilipat sa ibang pananampalataya. Ang mula umpisa hanggang sa dulo, ito yung kabuuan. Totoo. Ito yung kabuuan kung bakit ang isang Katoliko ay lumilipat ng kanilang pananampalataya. Totoo po yun. Sobrang totoo talaga siya. Lahat yon from the start, napakaganda nung i-share mo na yon. Kasi yun yung katotohanan. At kahit kami ay halimbawa, ayan, tinanggal ko po yung aking salamin. Lumuluha na naman ang aking mata. Ang init po kasi. At kahit kami nakatambay, alam mo, pag tumatambay kami sa loob ng DepCon, at merong mga ibang sekta or yung mga ibang parang mga kaibigan din namin doon na kaya ako umalis sa Katoliko, ganito. Nalalaman namin at dito na i-present. Ayan, na i-present mo dito yung sinasabi nila. As in lahat siya. Totoo 'yun. Kasi sumasamba kayo. Lahat 'yun. Sumasamba kayo sa Rebulto. And most especially, yung mga kapatid po nating born again, talagang isa-psychological attack ka niya para makuha yung loob mo at para maging magmukhang makatotohanan yung kanila. 'Di ba? Ganito. Yeah, totoo 'yun. Totoo 'yun yung sa last part na sinabi mo. Yun sa mga part ng born again, ganon. So, yung iba naman, alam naman natin na lagi nilang atake ay sumasamba sa Rebulto, ganito yung pare. As in talagang buong buo yung para sa akin buong buo yung inilatag mo. Yun yung literal o yun yung talagang nangyayari kung bakit ang isang Katoliko ay umaalis sa kanyang pananampalataya. At ang pinakagusto ko doon na part na kahit sino
na mga apologies natin, ibang kaparian natin. Nasabi doon, kailangan may alam ka sa iyong pinananampalatayanan. Hindi ka lamang doon umaattend. Yes, maraming formation, marami tayong seminar na binibigay, pero totoo 'yon. Maraming paglabas, tatawa lang, ikinig lang, pero yung lalim para sa puso nila, doon sa pagiging Katoliko nila, parang hindi nagsisink in. Parang hindi na penetrate yung kanilang yung kanilang kaalaman para lang madagdagan yung tibay ng kanilang pananampalataya. Maraming ganon. So wala naman tayong magagawa kung hindi ipagdasal sila. At nakakapagod man ang magpaliwanag, nakakapagod man ang magturo, wala tayong magagawa kung hindi ituro sa kanila si Kristo. At yung aral na inireveal niya sa kanyang simbahan. So iyon talaga, hindi tayo napapagod na magpaliwanag sa kanila. Kaya nga nandito tayo sa apologetic world kasi talagang iyon yung ating misyon na ipaliwanag sa kanila yung ating pinananampalatayanan. Hindi lamang yun sa mga devotional, kung hindi yung lalim ng kanilang pinananampalatayanan. So yun po yung mission natin. So sa kabuuan po, sa totality nung ipinahayag nga ni Brother Adelberto, at natutuwa po ako. Bro Adelberto, sana hindi lang ito yung simula at hindi lang ito yung katapusan. Bibigyan mo pa kami ng medyo talagang realidad na nangyayari lalo na sa isang Katoliko at sa kanyang pananampalataya. So sa totality, ayan, nabubulol ako. Sa totality ng iyong pinahayag, tayo po na mga nandito, tayo po na nakikinig, tayo po na nandyan sa ating comment section at sa lahat po na nag-share, tayo pong lahat ay merong pananagutan sa ating pinananampalatayanan. At iyon ay ang aralin nito at i-share po ito sa ating mga kapatid na talagang nagkakaroon ng malaking mga question mark sa kanilang pinananampalatayanan. So yan po yung part natin. So hindi lang natin pwedeng mag-aral ka, kung hindi i-remind sa kanila kung ano yung talagang pinananampalatayanan nila. Amen po. So again, ang misyon ng ating simbahan ay to guide the flock into the light of Jesus Christ. So yun po yung ating misyon. So yun po yung misyon ng ating simbahan at yun din po yung ating misyon na dapat nating gampanan bilang isang mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po. Amen. Amen. Ayan. So, ayan po ha, sakto tayo, 10 o'clock. Bro Adelberto, kung meron kang gustong i-share po ulit, i-message mo lang ako at ibibigay natin. Ito talagang bihira po ito. Although ito minsan natatopic, pero yung ganito na nababanggit sa mga live pag napag-uusapan, pero ito yung totality ng topic na to, bihira po itong i-share. Bihira pong i-share. So nagpapasalamat kami sa iyo, Bro Adelberto, sa iyong pag-share. At Sir Manny, ayan, itong iyong co-catechist. Nag-share na, nag-topic na. So yan. So, bukas po nga pala announcement. Abangan nyo po. Ayan. Tayo po lahat ng mga nandito sa comment section. Abangan nyo po at may mga papasok na ibang mga kaibayo natin, yung mga inimba. Sana po pumasok yung mga in-invite natin. In-invite nila. At bukas yung ito-topic ni Sir Manny. Ayan. So, ito po yung part 2. I think ito yung may part 3. Ito yung part 2 at talagang
nag-invite, mag-i-invite. Sana po talaga magpasukan. At suporta po tayo dito sa bukas po, napakaganda nito. Start po 8 p.m. yung part 2 ng topic ni Sir Manny, at sa Webes po yung another topic po ng ating kapatid na si Cynthia. Amen ha. Ayan, napakadami po natin mapupulot at napakadami po natin na pagninilayan ng ating mga kapatid na magpipresent ng kanilang panayam. Ayan. So, abangan nyo po bukas at sa Webes. At next week po, may debate si Brother Mel. Kami message lang po sa akin. Si Purgatory po yung kanilang topic. Si Brother Dudes Arisgado po ito. So, yung last na naka-debate niya. So, abangan nyo po yan next week, Wednesday. At magkakaroon tayo na naman ng isang debate. Mabubuhay na naman ng dugo ng mga talagang nag-aabang ng debate ni Bromel. So, ayan, abangan nyo po. Kami message lang po niya sa akin kanina. Kanina lang po. Siguro nag-usap pa sila. So, once again, maraming salamat po sa mga nag-share. Ayan, dami nating sharer, Bro Adelberto. At ganun din sa atin lahat dyan sa comment section. Thank you so much. Bukas po, pasok po kayo ha. Ayan, so kanina nag-invite ako at kanina salamat dun sa mga pumasok sa inyong youth at lalo na po yung mga nandito ngayon. Sister Riz, ayan, Ma'am Angie, Sis Lorena at si Marian May. Ayan, kasama yata ito ni Brother. At kanina may mga pumasok pa kanina eh. I think 3 yata sila, 4. So, thank you so much kung nanonood pa po kayo. At welcome po lagi kayo dito sa In Defense. Lalo na po pagka meron topic, Monday to Thursday, pwede po kayo dito magtanong, Sis Marian. Maraming salamat po. Again, Brother Alberto, thank you so much po. And God bless you at sa atin pong lahat. So, abangan nyo po yung mga topic natin bukas and next week yung ating debate. Ayan po. So, again, salamat po and let's pray na po para sa pagtatapos ng ating gawain po na ito. Salamat po. And let's pray na po sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Panginoon naming Diyos, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin. Maraming salamat po sa lahat ng mga pagpapala at biyaya na pinagkakaloob mo po sa amin. Higit lalo na po ang araw na ito na pinagpala mo ang aming kapatid na si Brother Adalberto sa kanyang pagbabahagi ng kanyang panayam. At nawa po Panginoon, patuloy mo siyang gabayan at ingatan. Gamitin mo po siya Panginoon upang ang liwanag ng iyong salita ay patuloy na ma-share po namin sa iba pa po naming kapatid. At ganoon din po sa lahat po ng aming mga kapatid na ginagamit mo Panginoon upang magpaliwanag ng pananampalatayang Katoliko sa aming mga kapatid na patuloy na nagkakaroon po ng katanungan sa kanilang pananampalataya. Panginoon, ilukob mo po sa kanilang yung banal na espiritu upang sila ay gabayan at turuan. At ganun din po sa lahat ng aming mga kapatid na hanggang sa mga oras na ito, Panginoon, ay humihingi ng iyong awa at habag para sa kanilang lubos na kagalingan. At ganun din sa lahat ng aming mga kahilingan. At nawa aming Panginoong Diyos, gamitin mo ang bawat isa po sa amin. Nawa ang pag-aaral namin nito, ang iyong gawain na ito, ang siyang maging daan upang mas lalong tumibay at magkaroon kami ng lakas ng loob na ipagpatuloy ang aming pinananampalataya na ito sa pamamagitan mo, Panginoon, ng pagpapalakas mo sa bawat isa sa amin. Salamat po aming Panginoong Diyos, naway mag-ari sa bawat isa sa amin ang pagmamahalan, pagpipikayan at pag-uunawaan. Ang iyong dakilang salita, ang siya naming tanglaw sa bawat sandali ng aming buhay. Salamat po at ito po ang aming samod dalangin sa iyong anak
na si Jesucristo na aming Panginoong Diyos at tagapagligtas, kaisa ng Banal na Espiritu na nabubuhay at naghaharing magpasawalang hanggan at sa walang sawang pamamagitan po ng aming Inang Birhen Maria at ng kanyang esposong si San Jose at sa lahat po ng iyong mga banal sa langit. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Ayan. Amen. Thank you. Join po tayo bukas. Brother Salamat Berto, ulit, join Brother tayo bukas Berto. ha. Opo, Sis Mukhang Malu. papasukin tayo ng mga ibang bukas. Yan. Yes, totoo yun. Nag-invite kami. Sana magsipasukan. Ayan. So maraming salamat po. God bless us all. At ingat po tayo lahat. Salamat po. Thank you po.